Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, Wednesday, April 1st. Patuloy na dumadami ang mga weather model na nagsasabi na isang bagyo ang mabubuo papalapit sa bansa. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at posibleng lakas nito. Kung gusto mo naman lagi kang inform sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Unahin natin ang magiging lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, ang umiiral na weather system ngayon ay ridge ng high pressure area or HPA na umaabot sa Northern Luzon. Kapag may ganitong setup, karaniwan nitong sinusuportahan ang mas maaliwalas hanggang bahagyang maulap na kalangitan sa maraming lugar, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng chance ng pagulan. Sa katunayan, sa forecast mismo, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ibig sabihin, maraming lugar ang maaaring magsimula ang araw na mainit, medyo maalinsangan, at may mga oras na tila kalmado ang panahon, pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon, may posibilidad pa ring magkaroon ng biglaang pagbuo ng ulap at kasunod nito ang panandaliang ulan o thunderstorm. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, iisa ang pangkalahatang tema ng lagay ng panahon. Posible ang partly cloudy to cloudy skies at may tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Meaning, hindi ito iyong klase ng panahon na tuloy-tuloy ang ulan sa malawak na bahagi ng bansa. Mas madalas, may mga lugar na mananatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang may ibang lugar naman na biglang makakaranas ng malakas na ulan sa loob lang ng maikling panahon. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang intindihin ang ibig sabihin ng localized thunderstorms. Hindi kailangan ng malawakang weather disturbance para magkaroon ng malakas na ulan sa isang particular na lugar. Kapag nagkaroon ng sapat na init, moisture at tamang kondisyon sa himpapawid, pwedeng mabuo ang thunderstorm sa hapon o gabi at magdulot ng buhos ng ulan at thunderstorm. Sa Metro Manila, ito yung klase ng araw na medyo mapanlinlang ang panahon. Maaring pagbangon ninyo sa umaga ay maaliwalas ang langit, may init agad sa pakiramdam, at iisipin ninyong tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero dahil localized thunderstorms ang dahilan ng posibleng ulan, pwede pa ring biglang magbago ang sitwasyon sa hapon. Posibleng sa ibang bahagi ng lungsod ay tuyong-tuyo ang kalsada, habang sa ibang area naman ay malakas ang buhos ng ulan. Kaya para sa mga commuter, mga may pasok, mga rider at mga may trabaho sa labas, magandang ugaliin pa rin ang pagdadala ng payong o kapote. Hindi man ito indikasyon ng malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para makaapekto sa biyahe, trapiko at pag-ipon ng tubig sa mga lugar na madaling bahain. Ganito rin ang reminder sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil isolated ang pag-ulan, hindi lahat ay makakaranas nito ng sabay-sabay. Pero kapag tumapat ang thunderstorm sa mismong lugar ninyo at lumakas ito, posible pa rin ang flash floods o landslides, lalo na sa mga mabababang lugar, sa mga komunidad na malapit sa ilog at sa mga lugar na nasa paanan ng bundok. Ang mga localized thunderstorms ay kilala sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon. Maaring mainit at tahimik ang paligid, tapos sa loob lang ng maikling oras ay kakapalang ulap at magkakaroon ng malakas na ulan. Kaya para sa mga may outdoor activity, biyahe o lakad sa hapon at gabi, magandang isama sa paghahanda ang posibilidad ng biglaang thunderstorm. Dahil ang pangunahing kalagayan ngayon ay may kinalaman sa ridge ng HPA sa Northern Luzon, mapapansin din na maraming lugar ang makararanas ng init sa maghapon. Ang HPA kasi ay madalas iniuugnay sa mas stable na kondisyon sa ilang bahagi ng atmosfera, kaya may mga oras na mas nakakaipon ng init sa lupa at sa paligid. Kapag sinabayan pa ito ng moisture at init mula sa maghapon, mas nagiging favorable ang pagbuo ng mga thunderstorm sa bandang hapon. Pagdating naman sa lagay ng hangin at karagatan, sa extreme northern Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Generally, hindi naman ito indikasyon ng magaspang na karagatan. Sa Central Luzon at sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at magmumula ito sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, sa maraming bahagi
bahagi ng Hilagang Luzon, hindi naman inaasahan ang malubhang kondisyon sa dagat base sa source. Pero kung may mga thunderstorm na mabubuo sa kalupaan o malapit sa baybayin, pwede pa rin nitong baguhin ang sitwasyon sa mismong lugar. Kaya sa mga nasa coastal communities, sa mga mangingisda at sa mga may planong bumiyahe malapit sa dagat, makabubuting maging mapagmatyag sa aktuwal na kalagayan ng panahon bago tumuloy sa lakad. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, mahina hanggang katamtaman ang hangin na magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate rin na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa unang tingin, mas kalmado ito kumpara sa ibang sitwasyon na may mas malalakas na hangin at mas matataas na alon. Pero gaya ng lagi nating paalala, ang general marine condition ay hindi garantiya na mananatiling pareho ang aktuwal na sitwasyon sa buong maghapon. Kung pag-uusapan naman ang naitalang temperatura at relative humidity para sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 24.2 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Samantala, ang pinakamataas na temperatura ay umabot sa 32.7 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Ibig sabihin, kahit sa madaling araw o maagang umaga, ay hindi na gaanong malamig ang pakiramdam. At pagsapit ng tanghali ay malinaw na umiinit ang kapaligiran. Ang minimum relative humidity naman ay 46% at naitala alas 2 din ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 80% alas 5 ng umaga. Ang kombinasyon ng temperatura at humidity na ito ang dahilan kung bakit sa maraming lugar ay ramdam ang alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Ngayon dumako naman tayo sa latest tropical cyclone updates. Para sa week 1, mula April 1 hanggang April 5, malinaw ang nakasaad na ang TC-like vortex or TCLV ay hindi nakikita sa loob ng PMD. Ayon din sa model forecasts, walang nakikitang TCLV formation at ibig sabihin nito ay unlikely ang tropical cyclone development sa week 1. Ibig sabihin sa unang linggo ng April, mababa ang posibilidad na may mabuo agad na bagyo sa loob ng tinutukoy na monitoring domain. Pero pagdating sa week 2, mula April 6 hanggang April 12, may pagbabago sa outlook. Ayon sa forecast, may isang TCLV-1 na posible na lumitaw sa eastern boundary ng PMD at may low possibility ng tropical cyclone formation sa week 2. Ibig sabihin, hindi pa mataas ang tsansa at hindi pa ito indikasyon na hindi pa ito tiyak. Ngunit sapat ito para sabihing may development na kailangang bantayan. Sa usaping weather outlook, ang mga ganitong senyales sa long-range forecast period ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng maagang ideya kung saan posibleng magkaroon ng pagbabago sa mas malaking weather pattern sa mga susunod na araw. At kung sisilipin nga natin ang dagdag na obserbasyon sa ibang mga weather model, makikita na ang sistemang ito ay kumikilos pahilagang silangan at may posibilidad na lumapit sa bansa pero sa ngayon ay hindi pa ito nakikitang magla-landfall sa anumang parte ng Pilipinas. Mahalaga ring idiin na dahil malayo pa ang tinutukoy na panahon, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng nasabing posibleng bagyo. Pwedeng magbago ang bilis ng pagkilos, pwedeng mag-iba ang direksyon, at pwede ring humina o lumakas ang posibilidad ng development habang nadaragdagan ang bagong datos. Kaya sa ganitong yugto, hindi pa tama na magsabi ng matitinding konklusyon. Ang mas tamang gawin ay ang patuloy na pag-monitor at maingat na pagsunod sa mga susunod pang update. Para sa mga may balak bumiyahe, magbakasyon, o may outdoor plans sa mga susunod na araw, maganda itong maging paalala na kahit mababa ang tsansa ng development sa mas malapit na araw, may senyales pa ring dapat bantayan sa week 2. Hindi ito dahilan para kabahan agad, pero hindi rin ito dapat isantabi lalo na kung ang inyong mga plano ay may kinalaman sa dagat, mahabang biyahe o mga aktibidad na sensitibo sa pagbabago ng panahon. Ang pinakamainam na approach sa ngayon ay manatiling updated at bantayan kung mananatili ba ang trend ng paglapit ng sistema habang hindi pa rin nakikitang magla-landfall sa bansa batay sa kasalukuyang outlook.